Magandang umaga sa ating lahat at tayo narito ngayon sa ating pong umagang panalangin. So today as we go on in our uh, prayer and fasting in 21 days, let me read to you in the book of 1 John chapter 4 verse 4. It says here, "Greater is He that is in you than he that is in the world." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Greater is He that is in you than he that is in the world. Dakila siya na nasa atin kaysa mundong ito. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin for His word. Hallelujah. Lord, thank you sa umagang ito. We honor you, we bless you. At ang iyong dakilang pangalan lamang ang siyang maitaas, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa umagang ito na kami, Lord, ay nakapagdulog, nakapaglapit sa iyo sa pamagitan po ng panalangin. Sa oras na ito, sa amin pong maiksi pong pag-aaral na yung salita, nawa ito'y magbigay sa amin ng lakas upang kami, Lord, ay magkaroon ng maturuan sa salita mong ito sa umagang ito. Turuan mo po kami, lalo niyo po kaming palakasin sa pamagitan po ng inyong salita. Lalo po ninyo kaming gabayan sa aming pananalangin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So sa ating pong nabasa na salita ni Lord, ay ganito po ang sabi, "Greater is He that is in you than he that is in the world." Higit na dakila ang Diyos na nasa atin kaysa mundong ito. Mga kapatid, sa umagang ito, ang aral po ng salita ng Diyos ay nagtuturo po sa atin na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan na nasa atin. If we have Jesus in our life, Jesus is powerful. So if Jesus is in our life, makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. It means that Jesus Christ is in us, He is powerful. Then if Jesus is in our life, the power of Jesus Christ or the strength of our Lord Jesus Christ is in our life. So sa umagang ito, nawa ay makita po natin na ang Diyos na dakila na nasa atin ay dakila higit sa mundong ito. It means that makita sa atin ang lakas, kapangyarihan ng Diyos. Amen? So kung nais ng Diyos na makita sa atin ang lakas at kapangyarihan sa buhay natin, dapat maipakita natin sa mundong ito na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa mundong ito. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, it means that we have the strength sa anumang pagsubok, problema sa buhay, atin itong matatagumpayan sapagkat ang kalakasan ng Diyos, kung siya ay dakila na nasa atin at higit siyang dakila sa mundong ito, ang kalakasan ng Diyos ay nasa atin. It means that if we have the strength of God, whatever situation, whatever circumstances na meron tayo na atin pong nararanasan sa buhay na ito, atin itong malalampasan sapagkat ang kalakasan ng Diyos ay makita sa ating mga buhay. Naihihayag natin ang kalakasan ng Diyos, nakita natin ang kalakasan ng Diyos na nasa ating buhay. Kung ang kalakasan natin ay ang lakas ng Diyos ay nasa atin, it means that we can share this strength to others, that we can bring them, if they are in the storm of situation in life, we can encourage them, we can connect them into the Lord by His strength na tayo ang gagamitin sapagkat ang lakas ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Higit na dakila ang Diyos na nasa atin kaysa mundong ito. It means na maipakita natin ang kalakasan ng Diyos na meron tayo. Kung ang lakas ng Diyos ay nasa atin, dapat ito'y naihayag, ito'y ating naisishare upang ang ating kapwa na nakakaranas ng anumang pagsubok sa buhay na ito ay magkaroon sila ng lakas, makonect sila sa Diyos sapagkat nakita sa ating na mga anak ng Diyos na ang lakas ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa ating mga buhay. Sa panahon natin ngayon, hindi po biro.
Ang panahon natin ngayon ay lubog po tayo sa pagsubok. Itong nakaraang taon na 2020, ang 2020 ay isang pagsubok sa buhay natin na kung saan nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos na binigyan niya tayo ng lakas. Tunay at makapangyarihan ang sinasabi niya that He is greater than this in this world. He is greater than in this world. Hallelujah. Siya'y dakila kaysa mundong ito. Kung dakila siya na nasa atin, higit tayong dakila sa mundong ito. Sapagkat ang lakas, kapangyarihan ay nasa atin. Kaya nga salamat sapagkat ang 2020 year of 2020 ay nagturo sa atin, na ipakita sa atin, nagmold sa atin, nagbigay sa atin ng aral na ang kalakasan lamang sa Panginoong Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y magtagumpay, higit ang kapangyarihan ng banal niyang Espiritu. Amen? Kaya nga sa umagang ito, atin pong ihayag ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Maitanyag ang pangalan ng Panginoon, lalo na sa ating buong bansa, sa ating mga kapwa, sa ating mga pamilya. Maihayag natin na walang ibang tunay na pag-asa at lakas sa bawat isa sa atin na ating nararanasan ng mga pagsubok, problema sa buhay, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Sa umagang ito, tayo po ay dudulog sa panalangin. Kaya po tayo lalapit sa Panginoon, sapagkat tunay na ang ating kalakasan lamang tayo'y makakasumpong sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, hindi po tayo robot na wala, hindi humihina. Tao po tayo na humihina. Humihina po tayo, lalo na sa ating mga pagsubok na ating nararanasan. Makakaramdam ka ng kahinaan ng sa iyong pisikal na katawan, lalo na sa ating mental. Kung ang lakas ng Diyos wala sa atin, hindi makita sa atin ang lakas ng Diyos, paano natin ma-share ang salita ng Panginoon sa ating kapwa kung makita nila sa atin na tayo'y nangihina din? Kaya nga, salamat sa Panginoon na ang salita niya, ang Panginoong Hesus, ang siyang nagbigay sa atin ng lakas sa kabila ng ating mga pagsubok, suliranin sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng kalakasan sa atin. At kung ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan sa atin, tayo ay magtatagumpay sa anumang problema at pagsubok na ating nararanasan. At atin itong maihayag, at atin itong maipakita sa ating kapwa, at makita nila sa atin na masabi nila, ang taong yan na kahit may problema at pagsubok, na bakit parati siyang masaya, bakit marasi siyang tumatawa, ano kaya ang meron sa kanya? Yun ang dapat makita nila. Makita sa atin na tayo ay may lakas sa Panginoong Diyos. Nandito sa atin ang kalakasan ng Diyos. Bakit? Ang sabi sa Bible, greater is He that is in me and in you than this in this world. Higit na dakila ang nasa atin kaysa mundong ito, na nasa iyo, na nasa akin, higit na dakila kaysa mundong ito. Kung ang Diyos ay dakila sa buhay natin, anumang pagsubok problema natin, matatagumpayan natin. Bakit? Dahil ang meron tayo ay ang lakas ng Diyos upang matagumpayan natin ang mga problema at pagsubok. Amen? Kaya nga sa umagang ito, atin pong i-proclaim the strength of God, na ang kalakasan ng Diyos ang siyang tunay na simula ng panibagong taon, panibagong umpisa, at panibagong pag-asa. Ang kalakasan lamang ng Panginoong Diyos. Amen? Siya ang tunay na magbigay sa ating mga buhay. Ang lakas ng Diyos na nasa atin. Kung makita sa atin, kung tayo mismo maramdaman natin, maranasan natin na ang kalakasan ng Diyos ay nasa atin, mauunawaan natin ang lahat anumang nais ng Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, let's come in prayer and declare and proclaim the word of the Lord in our life.
at atin pong ihayag, i-declare, i-proclaim na ang bansang ito ay magiging maayos, mabuti, at ang COVID-19 ay lalayo na, mawawala na. Sa umagang ito, let's begin to pray. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa inyo. Dinideklara po namin, Lord, pinoproclaim po namin, Lord, ang iyong salita. Tunay na dakila ka sa aming mga buhay, higit sa mundong ito. Dakila ka, Lord, higit sa mundong ito. Kaya nga sa umagang ito, we proclaim, Lord, that Jesus Christ is Lord in this country, our beloved country, in the name of Jesus. Kaya nga sa umagang ito, Lord, we also pray, Lord, for our leaders, oh God, our president, in the name of Jesus. Lord, bless our president, that whatever he made decision, Lord, hallelujah, ang kalooban mo ang mangyari. Ano man pong sitwasyon ng aming bansa, Lord, siya po ang aming ama ng aming bansa. Siya po ang aming pong ama sa lahat po ng mga desisyon para po sa aming pong mga minamahal na mamamayang Pilipino, Lord, na kanyang sinasakupan. Bless mo po siya, Lord. Ano man po ang pagkukulang niya, patawarin mo siya. Mula po sa kanya hanggang sa pinakamababang nakaupo, Lord, na opisyal, i-bless mo po. At sa umagang ito, Lord, we declare also and proclaim, Lord, i-bless mo rin, Lord, ang aming pong leader sa sa Church of God, World Mission Philippines. Bishop Anthony Velasco, Lord, our national overseer. Carlito Navarro, Lord, our regional overseer. Edgar Rivera, Lord, our district overseer. Bless them, Lord. Use them mightily, Lord. Use them as a channel of blessing sa lahat po ng sinasakupan nila, Panginoon. And Lord, I pray also, Lord, that you would bless the local pastors, every pastors, Lord, sa buong bansa, Lord, kung saan man naroroon, pagpalain niyo po silang lahat, Panginoon. Bless our ministry na pinanghahawakan po ng lahat ng mga pastor. Sa umagang ito, Lord, we proclaim in the name of Jesus. Inihayag po namin, Panginoong Diyos, hallelujah, sa pangalan mo, Jesus, sinasaway ang COVID-19 in Jesus' name na lumayas na sa aming bansa. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming dalangin, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless and good morning.